Ilang beses na nga akong inaayon ng pinsan ko at ng asawa niya na makipiesta sa kanila doon sa kanilang lugar. At nung naka 55 na aya na nga sila sa akin, ay doon na ako nakapagdesisyon na makipiesta sa kanila. Pero nung nakita ko yung haba ng pila ng bus, parang gusto ko na lang mag-back out. Pero maya maya nag-announce yung isang guard na kung sino daw ba yung mga single, kaya dali-dali kong binalya yung mga nasa unahan ko para lang makasakay. Ayos naman, nakasakay naman ako ng maayos. Medyo iniinda ko lang yung uppercut na nanggaling dun sa bouncer na binalya ko. Excited ko to, naihilo pa rin ako sa biyahe. Makaamoy lang ako ng pabango, parang gusto ko nang masuka. Matapos nga mahigit isang oras ay nakarating na ako sa pupuntahan ko. Dito nga pala ako pupunta sa Gatbuka, Kalumpit, Bulacan. Hindi ko naman first time sa lugar na to, pero parang nalilito pa rin ako. Tagal ko na kasi hindi nakapunta dito, siguro mahigit 3 taon na. Dumating na nga yung asawa ng pinsan ko na 25 minutes and 3 seconds na daw siyang naghihintay sa akin. Sabi ko naman sa kanya, share mo lang. At nakarating na nga kami sa bahay nila. Ito nga pala yung pinsan ko na buti na lang hindi mayaman ang pamilya namin. Ito yung magiging mortal kong kaaway sa hatian ng mga mana. Kaya sabi ko, para may silbi siya, buhatin niya muna yung isang galon ng tubig. De, joke lang, yun yung pinaka-close kong pinsan sa lahat. Syempre, bago ang lahat, kailangan ko muna kumain kasi gutom na gutom ako sa biyahe. Ito pa yung isa kong pinsan na todo build up na maganda daw yung pesta dito pero hindi naman sumama. Dahil nagpapalit ako ng tiyan, ito lang muna yung kakainin ko. Kinaumagahan nga, wala kami magawa, kaya sabi ng pinsan ko, panoorin ko daw kung paano niya pahirapan yung anak niya. De, joke lang, activity niya yan. Napaka-rare kasi ng pangarap ng batang to paglaki. Gusto niya daw maging doktor. Syempre hindi nagpatalo yung asawa ng pinsan ko, nagpa-andar din ng videoke. Close-closean muna sa pamangkin pero ang totoo kinukurot ako niyan sa tagiliran kasi nga daw nababali ko na yung ulo niya. At syempre ang pinsan kong plate attendant. Hindi rin naman ako papatalo pagdating sa kantahan. Pero after ng isang kanta namalat agad ako kaya sabi ko sa pinsan ko, labas naman kami. Dumaan nga muna kami sa barangay hall ng lugar nila. Meron kasi ditong bingguhan ng bayan. Dahil nga piyesta, ang laki ng premyo, grabe, 100,000. Umuwing gutom at luhaan yung asawa ng pinsan ko. Medyo ipinaglihi pala kay Judas tong pinsan kong to dahil ang sabi niya malapit lang daw yung bilihan ng milk tea dito. Yung bilihan ng paborito niyang milk tea, kaunti na lang nasa terminal ka na ng bus pa uwing Maynila. Ni hindi man lang ako nakapagpalit ng damit, nakakahiya. Pero sa bagay wala naman nakakakilala sa akin dito eh. Hanggang sa nakarating na nga kami dito sa paborito niyang bilihan ng milk tea. Ayan, basahin niyo na lang. Worth it din naman yung pera niya dito kasi masarap talaga yung milk tea nila. Meron din silang mga espresso na masarap din. Habang naghihintay kami ng order ay tinanong ko yung pinsan ko kung ano bang meron pa na pwede naming puntahan na dito lang matatagpuan sa Kalumpit. Sabi niya meron daw sa kantong 7-Eleven tapat na Mercury Drug. Sabi ko sa kanya, ganun, bangasin ko kaya yung nguso mo. Yan nga at kinukuha na ng pinsan ko yung order namin. Namamroblema na siya dyan kung babagay pa ba yung suot niyang crop top kapag naubos niya yung isang order ng milk tea. Namiss ko rin yung banding naming dalawa kasi dati nung nakatira pa siya sa Malabon, lagi kaming dalawang magkasama. Wala pa siyang asawa at anak. After nga naming uminom nito, sinabi niya nga sa akin na meron daw simbahan na malapit lang dito. At yun nga ang simbahan ng St. John the Baptist. Namiss ako sa structure. Basta ang ganda ng lugar na to. Parang ang sarap pa magsimba rito. Nung napansin nga ng pinsan ko na paikot-ikot na lang ako ng pagbibideo, puntahan naman daw namin yung nasa gilid dahil mas maganda daw yung parang entrance doon. Pero dito muna tayo sa tore nila. Ang ganda, no? Hindi nga ako binigo ng pinsan ko at nakita ko talagang ang ganda. Grabe. Hindi ko lang sure kung isa ito sa mga lumang simbahan dito sa Kalumpit. Pero try nyo na lang mag-google. 0.3. Wala pa tayong pambili ng 0.5 kaya tis-tis muna dito. Kwento ng pinsan ko sa akin, dito daw madalas nag-entrance yung mga ikakasal. Pag may nagpapakasal rito. Medyo dumidilim na nga ang langit kaya napag-desisyonan namin ng pinsan ko na umuwi na. Pero bago kami umuwi, gusto niya daw bumili ng sombrero. Sabi niya ilibre ko naman daw siya. Sabi ko sige. Kaya inibutan ko siya ng 130 pesos. Tuwang-tuwa nga ang pinsan ko at sa wakas daw ay nailibre ko siya. Pero ewan ko na lang kapag nalaman niyang kulang ng 130 pesos yung laman ng wallet niya.